Maagang nagising si Alfea Montenegro sa tunog ng kalansing ng kutsara sa baso. Hindi pa man simisilip ang araw sa pagitan ng mga yero ng magkakadikit na bahay sa sitio Maligaya, gising na ang nanay niyang si Marites at nagtitimpla ng kape sa maliit nilang kusina. Amoy tuyo at sinangag ang bumungad kay Alfea habang dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig na katabi ng higaan ng kapatid niyang si Miko. "Alfea, anak, bumangon ka na, baka mahuli ka." Mahinang tawag ni Marites, pilit na tinatanggal ang antok sa boses. "Opo, ma," sagot ni Althea, pero hindi niya maalis ang bigat sa dibdib. Dahan-dahan niyang inilapat ang palad sa tiyan niya na hindi na ganoon kaplat tulad ng dati. Kahit ilang beses niyang ipikit ang mata at magkunwaring panaginip lang ang lahat, naroon pa rin ang katotohanan. May buhay na umuusbong sa loob niya at araw-araw ay mas lalo itong nagiging mahirap itago. Sa kanto, humahagibis ang mga tricycle at sa di kalayuan, naririnig ang boses ng mga nagtitinda ng pandesal. Sa loob ng bahay, naroon ang tatay niyang si Rolando nakaupo sa bangkong kahoy habang inaayos ang lumang relo sa pulso. Amoy grasa ang kamay nito, tanda ng maagang pag-aayos ng jeepney na minamaneho niya tuwing umaga. "Ma, saan yung maluwag kong blouse?" tanong ni Althea, pilit na normal ang tono. "Yung puti? Nasa sampayan, pero bakit yan ang kukunin mo? May uniform ka naman," sagot ni Marites habang nakakunot ang noo. "May activity po kami. Sabi ni ma'am, dapat daw may extra." Mabilis na palusot ni Althea. Sanay na siya sa palusot. Palusot sa tiyan, palusot sa pagapagod, palusot sa lahat ng bagay na ayaw niyang ipaliwanag. Nang lumabas siya sa maliit na silid, nakita niyang nakaupo si Miko sa gilid ng banig, hawak ang inhaler. Maputla ang mukha at parang hirap huminga. "Kuya, ate, nahihirapan ako," mahinang sabi ni Miko, nanginginig ang boses. Dali-daling lumapit si Marites at inalaya ng bata. "Hinga anak, dahan-dahan. Rolando, kuha ka tubig." Agad na tumayo si Rolando at nagsali ng tubig sa baso. "Miko, ayos lang yan. Tapos ihahatid kita kay Doc Lisa mamaya." Napakurap si Althea. Si Doc Lisa, si Dr. Lisa Ferrer, ang doktor sa Barangay Health Center na tumutulong sa kanila kahit minsan ay kulang ang pambayad. Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit pinipilit ni Althea na magpakatatag. Hindi lang sarili niya ang daladala niya. Daladala niya ang pamilya niya at ngayon may isa pa. Habang tumitimpla si Marites ng mainit na salabat para kay Miko, tahimik na luhapit si Althea at hinaplos ang balikat ng kapatid. "Kaya mo yan, Miko. Hinga lang ha?" Umiling si Miko. "Ate, pupunta ka pa rin sa school?" "Oo, kailangan," sagot niya. Kahit sa loob-loob niya gusto niyang magtago sa ilalim ng kumot at huwag nang lumabas. Sa eskwela, naglalakad si Althea ng dahan-dahan. Nakasabit sa balikat ang bag na punong-puno ng notebook at libro. Nakasuot siya ng uniforme na mas maluwag kaysa dati at sa ilalim nito, nakadoble siyang panloob na damit para hindi halata ang hugis ng tiyan. Bawat hakbang ay may kasamang kaba, baka may makapansin, baka may manghula, baka may magtanong. Sa gate pa lang ng San Felipe National High School, nakita niya si Rhea Balmes, nakatayo sa lilim ng puno ng akasya. Si Rhea, ang klase ng kaibigan na tahimik pero matapang kapag kailangan. Nakapuluputan ang buhok nito sa simpleng ponytail at may hawak na maliit na plastik ng biskwit. "Althea, buslong, dito, kumain ka muna kahit konti." Hindi makatanggi si Althea. Umupo sila sa bangko sa gilid ng pathway, malayo sa kumpol ng estudyanteng maingay. Tinanggap ni Althea ang biskwit pero bago pa man niya isubo, umakyat ang hilo sa ulo niya. "Althea, parang umiikot ang ulo ko," pabuslong niyang sabi, pinipilit ngumiti. "Lagi na lang, nakailang araw ka ng ganyan." Seryosong sagot ni Rhea. "Nagpa-check ka na ba? Kay Doc Lisa man lang." Umiling si Althea. "Hindi pa, wala akong oras, tsaka baka may makakita." Napabuntong hininga si Rhea at bahagyang hinaplos ang kamay niya. "Althea, hindi mo kayang itago to habang buhay. At tsaka, ikaw yung nag-aalaga sa sarili mo. Hindi lang ikaw, may isa pa." Saglit na tumahimik si Althea. Napatingin siya sa mga estudyanteng nagmamadali papasok, nagkukwentuhan, nagtatawanan, parang walang problema.
Naalala niya ang nakaraan. Ang panahong siya rin ay ganoon. Hanggang sa dumating si Jomar Villasis. Hindi niya makalimutan ang gabi sa maliit na perya sa kabilang barangay. Ang malamig na hangin, ang mga ilaw na kumikislap. Noon, akala niya pag-ibig ang tawag sa pangakong binitiwan ni Jomar. "Ako bahala sa'yo," sabi nito. "Sasamahan kita hanggang dulo." Pero nang lumabas ang 2 guhit sa pregnancy test, bigla nitong binawi ang lahat. "Hindi ko yan, anak," malamig na sabi ni Jomar sa chat. "Huwag mo akong idamay. College entrance ko, Althea. Huwag mong sirain." At iyon ang simula ng pagkabasag ng mundo ni Althea. Hindi na niya ito hinabol sa personal. Hindi siya gumawa ng eksena. Dahil sa isang banda, natakot siya. Sa kabilang banda, napahiya siya. At sa pinakamalalim na parte ng puso niya, may maliit na boses na nagsasabing, kung ipipilit niya, lalo lang siyang mawawasak. "Rhea, may quiz tayo sa math mamaya," biglang sabi ni Althea. Pilit binabago ang usapan. "Quiz? Halos di ka na nga nakakatulog," sagot ni Rhea. "Pero okay, tutulungan kita. Basta, pangako, mag-iingat ka." Pumasok sila sa classroom. Sa loob, naroon si Kelsey Ramos na nakaupo sa harap, nakatingin sa salamin at nag-aayos ng kilay. Sa kabilang side, si Brian Ong, nakasandal sa upuan, tumatawa habang may pinapakitang meme sa cellphone sa mga kaklase. Si Althea ang tipo ng estudyante na hindi nakikipagbanggaan, kaya madalas hindi siya pinapansin. Pero nararamdaman niyang may mga matang sumusunod sa kanya. Hindi man direktang panlalait, may kutob, may curiosity. Sa unang period, Filipino subject. Tahimik si Althea habang nagsusulat, pero paminsan-minsan, sumasakit ang likod niya. Pagdating ng recess, nagpaalam siya kay Rhea na pupunta sa CR. Sa CR, humawak siya sa lababo. Tinitigan ng mukha niya sa salamin. Maputla, may halatang eye bags. Hinimas niya ang tiyan sa ilalim ng damit. "Kaya ko to. Kailangan kong kayanin." Pagbalik niya sa corridor, may sumalubong na boses na isang guro. Malinis, matalim, parang laging may hinahanap na mali. Si Mrs. Clarissa Dizon. "Althea Montenegro," tawag nito, nakatayo sa may pinto ng faculty room. Hawak ang folder. "Sandali." Nanlamig ang palad ni Althea. Lumapit siya. Pilit pinatatagangan ng postura. "Opo, ma'am." Napatingin si Mrs. Dizon mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat ang bawat galaw niya. "Napapansin ko madalas kang absent sa PE at sa mga activity. At kanina, nakita kitang namumutla. May problema ba?" "Wala po, ma'am. Medyo puyat lang," sagot ni Althea mabilis. "Puyat?" ulit ni Mrs. Dizon. Bahagyang tumaas ang kilay. "Sa dami ng requirements natin, lahat puyat. Pero hindi lahat nahihilo-hilo sa hallway. Siguraduhin mong hindi ka nagdadala ng personal na problema sa klase. Naiintindihan mo?" "Opo, ma'am," mahina niyang tugon. Saglit na tumahimik si guro. Tila may gustong sabihin pa. "Althea, hindi kita inaaway. Pero bilang guro, trabaho kong makita kung may estudyanteng nalilihis ng landas. Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo sa guidance counselor. Huwag mong hayaang lumala." Bumidat ang lalamunan ni Althea. Gusto niyang sumigaw. "Hindi ko gusto to!" Pero lumunok siya at tumanggo. "Opo." Nang makabalik siya sa classroom, agad siyang nilapitan ni Rhea. "Anong sabi?" "Wala, pinapaalala lang," sagot ni Althea. Pero alam niyang hindi iyon ang totoo. May kutob si Mrs. Dizon, at kung isang guro gaya niya ay nakapansin na, ibig sabihin malapit nang mabunyag ang lahat. Sa hapon, habang naglalakad pa uwi, tumigil si Althea sa tapat ng maliit na tindahan ni Aling Sabel. Bumili siya ng gatas at pandesal para kay Nico dahil alam niyang baka maabuti na naman ng gabi ang magulang niya sa paghahanap ng pera para sa check-up. Pagdating sa bahay, nakita niyang nakahiga si Miko. May tuwalya sa noo. Si Marites ay nakaupo sa tabi. Hawak ang listahan ng mga utang sa maliit na notebook. "Anak, kumusta sa school?" tanong ni Marites. Nangingiti pero halatang pagod. "Okay lang po," sagot ni Althea. Inilalapag. "Ma, si Miko okay ba?" Suminghot si Marites. "Kanina pang hirap huminga. Bukas, kailangan talaga nating bumalik kay Doc Liza. Kaso, ewan ko kung saan tayo kukuha."
Tahimik na umupo si Althea. Tiningan niya ang mga kamay niya. Manipis, may bahid ng tinta. Isang honor student na pangarap maging nurse para matulungan ang pamilya. Pero ngayon, bawat pangarap ay parang may kasamang takot. Sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid at naririnig ang patak ng ulan sa yero, nakahiga si Althea sa banig, katabi si Miko. Pinipilit niyang matulog pero hindi siya dinadalaw ng antok. Ang tiyan niya ay tila may sariling tibok, isang paalala na hindi na siya mag-isa sa laban. Muling bumalik sa isip niya ang babala ni Mrs. Dizon, nalilihis ng lantas. Parang marka, parang hatol na hindi pa man ibinibigay, naramdaman na niya. Pikit siya at hinigpitan ng hawak sa kumot. Sa isip niya, isang pangako ang nabuo, mahina pero buo. Ano man ang manglari, hindi niya hahayaang gumuho ang buhay niya dito. Hindi niya pa alam kung paano, pero alam niyang kailangan niyang lumaban para kay Miko, para kina nanay at tatay, at para sa munting buhay na dala niya. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw. Gising na si Althea, umuulan pa rin ng pino, yung klase ng ambon na parang ayaw tumigil, at habang tumatama sa yero, para itong metronome ng kaba sa dibdib niya. Sa banig, naroon si Miko. Mas mahimbing ang tulog kaysa kagabi, pero may tunog pa rin ng paghinga. Mahina, parang may hinahabol. Sa kusina, naglalagay ng kanin sa lalagyan si Marites. May baong tuyo at kaunting itlog. Si Rolando naman, naghihigpit ng sinturon at nagmamadaling lumabas para sa biyahe. Anak, kumain ka muna, kahit kaunti, sabi ni Marites. Iniusog ang maliit na platito sa kanya. Opo ma, nagot ni Althea. Pero nang sumubo siya, biglang nanikipaglalamunan. Parang ayaw pumasok ng pagkain. Tinapik niya ang dibdib niya. Pilit ngumiti para hindi halata. Napansin niyo ni Marites. Althea, lagi ka nalang ganyan. Puyat ka ba? May problema ka ba sa school? Wala po, mabilis ang sagot. Masyadong mabilis. May quiz lang po, medyo kinakabahan. Basta mag-iingat ka at pag uwi mo, tulungan mo akong bantayan si Miko. Kailangan natin dumaan kay Doc Liza bukas o mamaya kung kaya. Tumanggo si Althea at kinuha ang maluwag na uniform na sinampay niya kagabi. Habang nagsusuot, napahinto siya sandali sa tapat ng maliit nilang salamin. Yung salaming may bitak sa gilid. Mas bilugan na ang mukha niya. Mas maputla at kahit anong tago niya, may konting umbok na. Hindi pa halatang halata para sa ibang tao. Pero para sa kanya, para itong sirenang nakasabit sa katawan. Sa paglalakad niya papuntang school, ramdam niyang mabigat ang bawat hakbang. Parang bawat kaluskos ng sapatos sa basang kalsada ay may kasamang tanong, hanggang kailan mo to maitatahi? Pagdating sa gate, agad siyang hinila ni Ria sa gilid, sa ilalim ng akasya. May dala itong maliit na bote ng tubig at isang saging. Kumain ka, please, pakiusap ni Ria. Halos hindi na maikubli ang pag-aalala. Ria, okay lang ako, sagot ni Althea. Pero nang hawakan niya ang bote, nanginginig ang kamay niya. Hindi ka okay. Kagabi nag-chat ka sa akin, sabi mo di ka makatulog. Umupo si Ria sa bangko at tinapik ang tabi niya. Umupo ka muna, baka bumagsak ka na naman. Umupo si Althea. Hindi naman ako babagsak, pilit niyang biro. Pero wala ring tawa sa boses niya. Tingin mo hindi mapapansin ni Mrs. Dizon? Bulong ni Ria. Kahapon pa siya may kutob. Alam ko, nayuko si Althea. Pero anong gagawin ko? Pag umamin ako, tapos na. Hindi pa tapos. Mahina ngulit matagas na sabi ni Ria. Pero kailangan mong maging handa, lalo na ngayon. Ngayon? Napatingin si Althea. Kalimutan mo ba? May reporting ka sa values. Ikaw yung naka-assign sa future plans, di ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang batok ni Althea. Oo, reporting. At si Mrs. Dizon pa ang teacher. Ang mismong taong kahapon ay nagbabala na parang may hawak na ilaw sa madilim niyang sikreto. Pwede bang magpalit tayo ng araw? Mabilis niyang tanong. Umiling si Ria. Nasa schedule na. Pero kung hindi mo kaya, sabihin mo kay ma'am. Hindi ko kayang sabihin. Kumapit si Althea sa strap ng bag niya. Hindi ko kayang. Pumasok sila sa classroom. Maingay ang paligid, halakhakan, kaluskos ng upuan. Sa harap, si Kelsey Ramos ay nakakross ang legs, kumikislap ang phone screen. Si Brian Ong naman, may hawak na chicheria at palihim na pinapasa sa katabi. Pagpasok ni Althea, napatingin si Kelsey saglit, yung tingin na parang may sinusukat, tapos may binulong sa katabi at ngumisi. Hindi narinig ni Althea, pero alam niya ang tono, alam niya ang ganong ngiti. Umupo si Althea sa bandang gitna, katabi si Rhea. Inilabas niya ang printed na papel para sa reporting. Nanginginig ang daliri niya habang hinahawakan ng stapler sa gilid. Huminga siya ng malalim. Pilit pinakalma ang sarili. Kaya mo to, ilang minuto lang. Pumasok si Mrs. Clarissa Dizon, naka-closed shoes, nakaayos ang buhok, may hawak na planner at folder. Tahimik ang klase nang biglang tumunog ang takon niya sa sahig. Good morning, malamig niyang bati. Good morning, ma'am, sabay-sabay na sagot ng klase, may ilan pang naghikab. Today, we have reporting.
This is not just about grades, sabi niya habang naglalakad sa harap. This is about choices, about character, about the future you claim you want. Parang tinusok si Althea sa salitang future. Naglista si Mrs. Dizon ng names sa board. First, Kelsey Ramos. Then, Brian Ong. Then, sandaling huminto ang chalk sa ere. Tila sinasadya ang suspense. Althea Montenegro. Naramdaman ni Althea na lumamig ang palad niya. Nauna si Kelsey. Magaling magsalita, confident, puro tungkol sa success at dream lifestyle. Pumalakpak ang iba. Sumunod si Brian, may halong biro, may halong kalokohan, pero pinatawanan ng klase. Pagkatapos, tumayo si Althea. Humakbang siya papunta sa harap, dala ang papel. Sa unang 2 hakbang pa lang, ramdam niyang sumisikip ang dibdib niya. May init na gumapang mula sikmura pataas, parang alon ng pagsusuka. Pinilit niyang ngumiti. "Good morning po, man. Good morning, class," sabi niya, mahina ngunit malinaw. Tumanggo si Mrs. Dizon. "Proceed." Nagsimula si Althea. "Ang topic ko po ay future plans. Kadalasan po, iniisip natin na ang future ay..." Biglang parang lumabo ang paligid. Umiikot ang boses ng mga kaklase. Nagiging parang alingaw-ngaw. Nakaramdam siya ng pagkirot sa balakang at isang biglang hilo na tila humila sa kanya pababa. "Althea?" Narinig niyang tawag ni Rhea sa upuan. Huminga si Althea ng malalim, ngunit imbis na lumuwag, mas lalo siyang nanikip. Napahawakan siya sa tiyan niya ng hindi sinasadya, isang reflex na mas mabilis kaysa isip. At doon, may mga matang nagdikit sa kanya. "Ma'am?" Gusto niyang magsalita, pero lumabas lang hangin. Tumama ang tuhod niya sa sahig, isang malakas na thud. Nagsigawan ng ilan. "Uy, bumagsak!" Sigaw ng isang estudyante sa likod. "Nahilo ata," may nagsabi. May mga upuang gumalaw, pero bago pa man makalapit si Rhea, biglang tumayo si Mrs. Dizon. Mabilis ang lakad papunta kay Althea, ngunit hindi ito ang klaseng paglapit na may malasakit. Ito yung paglapit na parang may hinuhuli. "Althea Montenegro," mariin niyang sabi. "Tumayo ka." Sinubukan ni Althea pero naninginig ang tuhod. Napahawakan siya sa mesa sa harap. Sa pagtayo niya, umangat ang blouse niya ng bahagya at kahit saglit lang, sapat na iyon para makita ng mata ng klase ang umbok na matagal niyang tinatago. Tumahimik ang buong silid, yung katahimikan ng mas masakit kaysa sigawan. "Ano yan?" Pabulong na tanong ni Kelsey pero rinig sa buong row. "Uy, buntis ba yan?" Biglang may humaghikik. Si Brian hindi napigilan. Grabe naman, advanced. Parang may kutsilyong dumaan sa sikmura ni Althea. Gusto niyang lumubog sa sahig. Hinanap niya si Rhea sa mata. Nakita niyang nakatayo na ito. Galit ang tingin sa mga kaklase. "Tumigil kayo!" Sigaw ni Rhea. "Hindi nakakatawa." Pero si Mrs. Dizon ang mas lakas. "So, it's true." Tumitig si Althea na parang nakitang kasalanan na matagal niyang hinahanap. "Is this what you call future plans?" "Ma'am," nanginginig ang boses ni Althea. "Please po." "Please?" Pinutol siya, tinaasan ng kilay. "Althea, ilang beses kitang tinanong kung may problema ka. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataong magsabi, pero pinili mong magpanggap." Hindi na makahinga ng maayos si Althea. "Hindi ko po gustong..." "Hindi mo gusto?" Lalong pang tumaas ang boses ni Mrs. Dizon. "Then why are you here, bringing that situation into this classroom? You think we will applaud you for irresponsibility?" May ilang nagbulungan, may ilang nakangisi, at si Althea nakatayo sa harap, parang pinapako. "Ma'am, tama na po," sabi ni Rhea, nanginginig sa galit. "Nahihilo po siya, dalhin na lang po natin sa klinik." Ngunit itinuro ni Mrs. Dizon ang board, parang may sermon sa pulpito.
This is a lesson for everyone. Tingnan ninyo. Kahit honor student, kapag nagpadala sa emosyon at kahinaan, wala ring mararating. You will end up like that, stuck, dependent, and a burden to your family. Parang lumubog ang mundo ni Althea. Ang salitang burden ay tumama sa kanya kasi iyon ang pinakakinatatakutan niya. Na maging pabigat, na masira ang pangarap ng pamilya niya. Naramdaman niyang may luha na sa mata pero pinigilan niya. Ayaw niyang umiyak sa harap nila, pero kumawala ang isang patak. Tumawa si Kelsey ng mahina. Sabi ko na nga kaya pala maluwag yung uniform. Shh! Kunwaring saway ni Brian, pero may halong panlalait. Baka ma-offend si Mommy. Enough! Biglang sigaw ni Rhea, tumayo sa pagitan nila. Kung may puso kayo, tigil na! Rhea Balmes, mariing sabi ni Mrs. Dison. Ngayon naman ay sa kanya nakatuon ang mata. Sit down. This is none of your business. Kaibigan ko po siya, sagot ni Rhea matapang. At estudyante niyo po siya. Hindi po siya dapat ginaganyan. Nanlaki ang mata ng ilan. Bihira lang may sumagot kay Mrs. Dison. Ngunit mas lalo itong tumigas. Fine. Althea, go to the guidance office. Now. At huwag ka nang bumalik sa klase hanggat hindi mo inaayos ang mess na ginawa mo. Parang naputo lang hininga ni Althea. Mess. Iyon lang siya sa paningin ng guro. Isang kalat. Lumapit si Rhea at inalayan siya palabas. Sa hallway, mas malinaw ang ingay. Mga bulungan, mga mata sa bintana, mga estudyanteng dumadaan at sumisilip. Huwag kang makinig, bulong ni Rhea. Huwag kang titingin sa kanila. Pero paano hindi titingin kung bawat tingin ay parang batong ibinabato sa kanya? Pagdating nila sa guidance office, naroon si Miss Imelda Cruz, naka-ponytail, may salamin, hawak ang logbook. Pagtingin pa lang sa kanila, halatang nabalitaan na niya, parang mabilis kumalat ang apoy sa tuyong dama. Althea Montenegro, sabi ni Miss Cruz, seryoso pero may halong pagod. Umupo ka. Umupo si Althea, naninginig at biglang bumuhos ang luha na matagal niyang kinukulong. Si Rhea ay nasa tabi, hawak ang kamay niya. Althea, sabi ni Miss Cruz, mas mababa ang boses. This is complicated. Sa totoo lang, may policy ang school. We need to protect the institution's reputation. Napaangat ang ulo ni Althea. Reputation po? Paano naman po ako? Saglit na tumahimik si Miss Cruz, tila pumipili ng salita. Hindi ko sinasabing wala kang halaga, pero baka mas mabuti kung mag-transfer ka na lang or mag-drop for now. Take the alternative learning route para maiwasan ng issues. Parang sinampal si Althea, pero mas masakit dahil hindi ito kamay. Itong mga salita na tila legal, tila practical. Ma'am, hindi po ba pwedeng magpatuloy? Pakiusap ni Althea. Nag-aaral po ako. Honest student po ako. Gusto ko pong tapusin. Althea, mas naging tigas ang tono ni Miss Cruz. Realistically, magiging mahirap. You will be a distraction. People will talk. Teachers will already talked. Putol ni Rhea, nanginginig ang panga. Pinahiya na po siya sa klase. Napabuntong hinga si Miss Cruz. I'll file a report, but you need to understand, this is the consequence of choices. Nanikipang lalamunan na ni Althea. Choices. Parang siya lang ang pumili ng lahat. Parang wala siyang ginawang tama kahit kailan. Lumabas sila ni Rhea mula sa guidance office na mas mabigat ang pakiramdam kaysa pagpasok. Sa gate, nagpaalam si Rhea pero hindi niya binitawan agad si Althea. Uuwi ka na? Tanong ni Rhea. Tumango si Althea. Oo, hindi ko na kaya. Althea, mahina ang boses ni Rhea, halos pakiusap. Kailangan mong sabihin sa kanila, sa pamilya mo, hindi na ito matatago. Hindi sumagot si Althea, pero alam niyang tama. Pagdating niya sa bahay, naroon si Marites, nagbabanlaw ng damit sa palanggana. Pagtingin pa lang sa mukha ni Althea, alam na niyang may nangyari. Anak, bakit ka maagang umuwi? Tanong ni Marites na pahinto ang kamay sa pagkuskus.
Sa loob ng bahay naroon si Rolando. Bagong uwi mula sa biyahe, nagbibilang ng barya sa mesa. Si Miko ay nakaupo sa sulok, nagdodrawing. Mas maaliwalas na ang mukha. Tumayo si Althea sa gitna ng sala, basang-basa ang sapatos, naninginig ang tuhod. Hindi niya alam kung paano magsisimula, pero wala na siyang takas. Ma, pa, garalgal ang boses niya. May kailangan po akong sabihin. Lumingon si Rolando. Ano yun? May problema ba sa school? Napatingin si Marites sa kanya, nag-aalalang naglalakad palapit. Anak, ano yan? Huminga ng malalim si Althea at sa unang pagkakataon, hindi na niya tinakpan ang tiyan niya. Hinayaan niyang makita nila ang katotohanan, kasama ang luha, kasama ang takot, kasama ang lahat ng bigat na matagal niyang kinarga mag-isa. Buntis po ako, mahina niyang sabi, parang dasal na kinakabahan. At kanina po, pinahiya po ako sa klase. Buntis po ako. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Althea at sa sandaling iyon, parang huminto ang ingay ng mundo sa loob ng maliit nilang bahay. Narinig lang niya ang patak ng tubig mula sa gripo at ang mahinang paghinga ni Miko sa sulok habang patuloy na nagdodrawing. Walang kamalay-malay sa bigat na bumagsak sa sala. Ha? Napabulala si Marites. Tila nawalan ng lakas ang tuhod. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Althea, anak, anong sinasabi mo? Si Rolando na kanina'y nagbibilang ng barya, biglang tumayo, tumigas ang panga, namula ang tenga, at nanginginig ang kamay na nakahawak sa supot ng coins. Sino? Iisang salita pero parang kutsilyo. Sino ang gumawa nito sa'yo? Napayuko si Althea. Pa, please, huwag po kayong magalit. Umangat ang luha sa mata niya pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Pinahiya po ako kanina sa klase. Si Mrs. Dizon, sinabi niya sa harap ng lahat na wala daw akong mararating. Si Clarissa Dizon? Lumabas sa bibig ni Rolando na parang nakalunok ng apoy. Sa harap ng klase, pinahiya ka? Opo, umiling si Althea nanginginig. Tapos, pinapunta po ako sa guidance. Si Miss Imelda Cruz, pinapadrop po nila ako. Sabi nila, para sa reputation ng school. Hindi nakapagsalita si Marites agad. Sa halip, lumapit siya kay Althea at hinawakan ng magkabilang braso nito para bang tinitiyak na totoo. Anak, kailan pa? Napapikit si Althea. Ilang buwan na po. Bakit hindi mo sinabi? Nanginginig ang boses ni Marites, kalahating sakit, kalahating takot. Dahil natakot po ako. Nasinghot si Althea. Natakot po ako na masira kayo, na madagdagan pa ang problema natin kay Miko, na mawalan tayo ng pag-asa. Sumabog ang boses ni Rolando. Mas lalong nasira ngayon. Althea, anak, bakit mo kinimkim? Sino yan? Yung Jomar na varsity? Siya yun, di ba? Nakikita ko yun sa labas dati. Biglang napatingin si Althea, nagulat sa banggit ng pangalan. Hindi niya alam kung paano nalaman ng tatay niya, pero marahil may kutob na rin ito. Ang mga tatay may ganong instinct. Hindi siya sumagot agad. Nang tumanggo siya ng bahagya, mas lalo pang namuo ang galit sa mukha ni Rolando. Sasabunatan ko yun. Sigaw ni Rolando, kumilos papunta sa pinto. Pa! Mabilis na humarang si Marites. Rolando, wag! Wag kang gagawa ng gulo. Mapapahamak lang tayo. Ano? Hayaan na lang? Halos mabasag ang boses ni Rolando. Anak ko ang buntis. Pinahiya pa sa school. Wag po pa. Pakiusap ni Althea, lumapit at hinawakan ng braso ng tatay niya. Please, wag niyo na pong habulin. Ayaw na po niya. Tumigil si Rolando. Sandaling nagkatitigan sila at sa mata ng tatay niya, nakita ni Althea hindi lang galit, may takot. Takot na hindi niya alam paano ilalabas. Takot na biglang naging mas maliit na ang mundo nilang mahirap. Hindi ko alam gagawin, bulong ni Rolando parang biglang napagod. Umupo siya sa bangko at tinakpan ng mukha. Sa sulok, tumayo si Miko at lumapit ng dahan-dahan, hawak ang papel na may drawing ng jeep at araw. Ate, mahina niyang sabi, bakit umiiyak si Papa? Lumuhod si Althea at yinakap ang kapatid. Wala Miko, okay lang. May pinagdadaanan lang si ate. May baby ka ba ate? Biglang tanong ni Miko, inosente. Nanlaki ang mata ni Marites pero si Althea, kahit nanginginig, napangiti ng kaunti. Oo Miko, may baby si ate.
Gusto kong makita, sabi ni Miko tapos yumakap sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam si Althea ng kaunting liwanag sa gitna ng bagyo. Pero hindi pa tapos ang bagyo. Kinagabihan, matapos maghapunan ng lugaw na hinaluan ni Marites ng kaunting tuyo, nag-usap sila ni na Marites at Rolando ng masinsinan habang tulog si Miko. Anong plano natin? Tanong ni Marites, basag ang boses. Hindi na siya pwedeng bumalik doon ng ganyan ng trato. Hinaplos ni Rolando ang noo niya. Gusto kong ipaglaban na makapagtapos siya. Pero kung araw-araw siyang mapapahiyat, baka mas lalo lang siyang masira. Tahimik si Althea sa gilid, nakaupo, hawak ang tiyan. Ma, pa, kaya ko pong magtrabaho, kahit part-time lang. Ayoko po kayong dagdagan. Anak, sabi ni Marites, lumapit at himawakan ang kamay niya. Hindi ka pabigat, pero kailangan nating maging praktikal. At kinabukasan, sa bigat ng realidad napilitan si Althea gawin ang desisyong kumikirot sa buong pagkatao niya. Huminto muna sa regular school. Hindi iyon simpleng pag-drop, parang pagputol ng parte ng pangarap niya. Pero kailangan. Sa tulong ni Marites, nakarating si Althea sa maliit na grocery malapit sa palengke, Santos Mini Mart, pagmamay-ari ni Mang Edgardo Santos, isang lalaking may puting buhok at malalim ang boses, kilala sa lugar na hindi nanlalamang sa empleyado. Sir, pasensya na po, pakiusap ni Marites habang nasa tapat sila ng counter. Kahit tagalinis o tagaayos lang po, kailangan lang talaga. Tinignan ni Mang Edgardo si Althea mula ulo hanggang paa. Napansin ang pagod sa mata at ang pag-iingat sa postura. Ilang taon ka na, iha? 17 po, sagot ni Althea, mahina. Marunong ka magbilang? Magbasa? Mag-ayos ng stocks? Tanong ni Mang Edgardo. Opo, mas tumatag ang boses ni Althea. Honor student po ho dati, kaya ko po. Napatigil si Mang Edgardo, tila may lungkot sa mata. Dati? Sandaling napayuko si Althea. Huminto po muna. Hindi na nagtanong pa si Mang Edgardo, tumanggo na lang siya. Sige, subukan natin. Cashier assistant ka muna, pero pag may nararamdaman ka, magsabi ka. Hindi kita papatayin sa trabaho. Maraming salamat po, sir. Sabay na sabi ni Marites at Althea. Unang araw pa lang, ramdam ni Althea ang hapdi ng katotohanan. Maghapon nakatayo, tumutunog ang scanner. May mga customer na mainit ang ulo. May mga batang nagwawala sa candy aisle. Sa bawat pagyuko niya para pulutin ang nahulog na barya, sumasakit ang likod niya. Pero kinagat niya lahat ng sakit dahil sa bawat oras na lumilipas, naiisip niya ang gatas, ang check-up, ang gamot ni Miko. Sa ikatlong araw, nilapitan siya ng isang babaeng may malumanay na boses at matapang ang tindig, si Tita Mercy Alvarez, ang supervisor ng grocery. May hawak na clipboard at calculator. Ikaw si Althea, no? Tanong ni Tita Mercy. Opo. Ang bilis mo sa sukli, sabi ni Tita Mercy. Parang pinupuri pero sinusukat din. Pero napansin ko hindi ka tumitingin sa mata ng customer. Natatakot ka ba? Napangiti si Althea ng pilit. Sanay po ako na tahimik lang. Makinig ka, seryosong sabi ni Tita Mercy. Hindi ka tatagal kung puro yuko ka. Dito kailangan mong tumayo ng matatag. Kahit may problema ka sa labas, dito, trabaho. Naiintindihan mo? Opo, tita. Tumanggo si Tita Mercy, tapos binaba ang boses. Pero kung may pinagdadaanan ka, huwag mong pasanin mag-isa. Ako, dumaan na rin ako sa pagiging walang-wala. Mula noon, unti-unting naging mentor si Tita Mercy kay Althea. Kapag wala ng customer, tinuturuan itong maglista ng daily sales, magtansya ng inventory, at magbasa ng simple ledger. Pag alam mo ang numbers, iha, sabi ni Tita Mercy habang tinuturo ang columns, hindi ka madaling lokohin kahit sino pa ang humarap sa'yo. Sa parehong panahon, dumating sa buhay nila ang isang lalaking tila laging nagmamadali, pero may mahinahong mata. Si Noel Padilla, delivery driver ng supplier. Tuwing maghahatid ito ng bigas at dilata, lagi niyang nakikita si Althea na hirap magbuhat. Ako na, sabi ni Noel minsan, kinuha ang kahon mula sa kamay ni Althea. Baka mapano ka. Okay lang po,
Sagot ni Althea, sanay na sa pagtanggi. Umiling si Noel. Hindi okay. Kita ko naman. Ingat ka. Hindi siya nagtanong direkta, pero alam ni Althea na alam nito. Sa mga sumunod na linggo, naging natural na ang pag-uusap nila. Mga simpleng tanong kung kumain na ba siya, kung kumusta si Miko, kung umuulan ba sa kanila. Walang lande, walang panghihimasok, yung klase ng kabaitan na hindi naniningil. Isang hapon, biglang sumama ang pakiramdam ni Althea habang nasa shift. Namutla siya, kumapit sa counter. "Althea!" sigaw ni Tita Mercy. "Umupo ka!" Nang pauwi na siya, sumabay si Noel sa labas ng grocery. "Hatid na kita sa sakayan," alok nito. "Hindi na po kailangan," sagot ni Althea, pero nanginginig ang tuhod niya. Hindi ako nagtatanong. Banayad pero matatag na sabi ni Noel. "Tara!" Pagdating sa bahay, nadatnan nila si Marites na naglalaba at si Miko na inuubo. Napaurong si Althea, biglang kinabahan. Ayaw niyang magdala ng kahit sinong lalaki sa bahay nila. Baka kung ano isipin ng magulang niya. Pero si Noel, magalang na tumanggo. "Magandang hapon po," sabi ni Noel kay Marites. "Noel po, delivery driver. Nakita ko pong nahihilo si Althea, sinamahan ko lang po." Napatingin si Marites kay Althea, tapos kay Noel at tumanggo rin. "Salamat iho." Mula noon, sa tuwing may kailangan si Althea, halimbawa kapag kailangan niyang magpa-check up o kapag kailangan niyang magpabantay sandali kay Baby Lian pagdating ng panahon, si Noel ang isa sa mga taong hindi nangiiwan. Hindi pa man dumarating ang sanggol, naramdaman na ni Althea ang halaga ng may taong tumutulong ng walang kapalit. Sa mga buwan na lumipas, nanganak si Althea sa tulong ni Doc Liza Ferrer sa Barangay Center. Isang gabi iyon na malakas ang ulan at ang liwanag ng fluorescent sa klinik ay parang huling bantay sa pagod niyang katawan. Nang marinig niya ang unang iyak ng sanggol, napapikit siya, halong ang takot at ginhawa. "Babae," sabi ni Doc Liza, ngumiti. Malakas, kumakapit. Pinangalanan ni Althea ang anak niya, Lian. Tahimik niyang binulong sa tenga ng sanggol. "Pangako anak, aahon tayo." Pagbalik niya sa trabaho matapos ng ilang linggo, mas mabigat ang mundo. May gatas, may diaper, may puyat, pero mas malinaw din ang dahilan. Naging mas disiplinado siya sa pag-iipon, sa paglilista ng gastos, sa paghawak ng pera. Tinulungan siya ni Tita Mercy na gumawa ng simpleng budget. "Huwag mo lahat ibigay sa problema," paalala ni Tita Mercy. "Magtabi ka. Kahit 20, kahit 5. Yung pagtatabi, yun ang simula ng pag-angat. At dahil ayaw ni Althea na habang buhay siyang nasa grocery, nag-enroll siya sa Night ALS program. Dito niya nakilala si Teacher Ramon Silva, isang gurong hindi malakas ang boses pero matalim ang pag-unawa. "Althea," sabi ni Teacher Ramon isang gabi matapos ang lesson, "hindi ka huli. May mga tao na late nagsisimula pero malayo ang nararating. Ang mahalaga, tuloy." Napayuko si Althea. "Sir, minsan po parang nakakahiya pa rin." "Yung hiya," sabi ni Teacher Ramon, "ginagawa lang siyang kadena ng mga taong ayaw kang umangat. Pero pag tinanggal mo, magiging aral na lang siya." Habang nag-aaral sa gabi, nagtatrabaho sa araw at nag-aalaga kay Lian, natutunan ni Althea ang maliliit na diskarte. Nagbenta siya online ng mga pre-loved na damit na galing sa kapitbahay kapalit ng maliit na tubo. Natutunan niyang mag-picture ng maayos gamit ang lumang cellphone. Natutunan niyang makiusap sa supplier para sa mas murang presyo. Sa loob ng 6 na buwan, nakabuo siya ng munting ipon. Hindi man malaki, pero sapat para magsimula ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Isang estanting kahoy, ilang sachet, delata, bigas na tingi at konting candy para sa mga bata. "Ma," sabi ni Althea habang inaayos ang mga paninda, "kahit maliit lang to, atin to." Tinapik ni Marites ang balikat niya. May luha sa mata pero nakangiti. "Anak, hindi ko maakala pero proud ako sa'yo." Sa gilid, nakaupo si Rolando, tahimik na tumitingin. Hawak si Lian na mahimbing ang tulog. Lumunok siya, tapos sa wakas, nagsalita ng mababa. "Pasensya na kung nagalit ako noon. Natakot lang ako. Pero ngayon, nakikita ko matapang pala talaga kami."
Hindi sumagot agad si Althea. Tinitigan niya ang munting tindahan, maliit na ilaw, simpleng yero. Pero para sa kanya, para itong unang hakbang palayo sa kahihiyan at papunta sa bagong buhay. Sa labas, umihip ang hangin, at sa ilalim ng ilaw ng poste, parang mas malinaw ang daan kaysa dati. Sa gabing iyon, matapos makatulog si Lian sa duyang nagawa ni Rolando mula sa lumang kahoy ng jeepney, nanatiling gising si Althea. Nakaupo siya sa harap ng munting sari-sari store nilang bagong bukas, isang estanting kahoy na may nakasabit na mga sachet, ilang lata ng sardinas, kape, asukal at mga candy na paborito ni Miko. Maliit lang, pero bawat panindang nakahanay ay parang tahimik na patunay na kaya niyang magsimula ulit. Sa loob, narinig niya ang boses ni Marites na nag-aayos ng mga damit na ipapalaba kinabukasan. Si Rolando, tahimik na nagkakape, nakatingin sa bintana. Si Miko naman, nakahiga na. Mas maayos na ang paghinga dahil kumpleto ang gamot. Hindi na kasing dalas ang atake ng hika at yun ang isa sa mga unang panalo na ipinangako ni Althea sa sarili. Pero kahit may munting liwanag, alam ni Althea na hindi ito sapat. Ang tindahan ay pangtawid, hindi pang ahon. Kaya kinabukasan, gumising siya ng mas maaga, nagluto ng lugaw at bago pa man pumasok sa grocery shift, naglista siya sa lumang notebook ng mga bagay na pwedeng dagdagan sa paninda. Hindi lang yung mabenta, kundi yung may tubo. Sa Santos Minimart, naging mas sanay si Althea sa ledger. Kapag break time, si Tita Mercy Alvarez ang lagi niyang katabi sa maliit na opisina sa likod. "Dito ka, Althea," tawag ni Tita Mercy, sabay turo sa calculator. "Tignan mo to. Pag ang sales mo tumataas pero ang tubo mo pareho pa rin, may mali. Baka mataas ang shrinkage mo, baka mali ang presyo, baka may tagas." Umupo si Althea at tumanggo. "Tita, paano po malalaman kung saan yung tagas?" "Bantayan mo ang galaw ng produkto," sagot ni Tita Mercy, saka inilabag ang clipboard. "At bantayan mo rin ang galaw ng tao. Sa negosyo, hindi lang items ang binibilang, pati ugali ng mga tao, binabasa." Parang may kurot ang salitang tao. Naalala ni Althea ang mga matang tumawa sa kanya noon, pero pinili niyang gawing gasolina ang alaala, hindi sugat. Pag-uwi niya, habang nagbabantay ng tindahan, napansin niyang maraming call center agents ang dumadaan sa gabi, bibili lang ng kape at tinapay. Pagod ang mukha, nagmamadali, at madalas ay walang oras magluto. Isang gabi, narinig niya ang dalawang babae sa labas ng tindahan. "Grabe, gusto ko lang ng mainit na ulam. Umay na ako sa noodles," reklamo ng isa, naka-ID lace na blue. "Sim," sagot ng kasama. "Kung may nagbebenta lang sana ng murang rice meal, bibili ako." Parang may ilaw na biglang umilaw sa isip ni Althea. Kinabukasan, kinausap niya si Marites. "Ma, kaya ba nating magluto ng extra tuwing hapon? Kahit adobo o ginisang gulay, tapos ibenta natin dito, rice meal." Nagulat si Marites. "Anak, baka malugi. Paano pag walang bumili?" "Subukan lang natin, ma, pakiusap ko. Kahit 10 order lang. Ako na bahala magbenta. Tapos kung may tira, kakainin natin. Hindi masasayang." Tahimik si Rolando sa mesa, pero sumingit siya. "Kung may kailangan kang puhunan, may konting akong naitabi. Hindi malaki pero para makatulong." Napatingin si Althea sa tatay niya. Dati, ang tingin niya kay Rolando ay pagod na lalaki na lumalaban sa mundo. Ngayon, nakita niya isang ama na natututo ring lumaban kasama ang anak niya. "Salamat pa," mahina niyang sabi. Nagsimula sila sa simpleng menu, chicken adobo, ginisang munggo, at fried egg. Tinawag ni Althea ang kanilang maliit na rice meal set na pang night shift. Gumawa siya ng maliit na papel na signage, sulat hangkay. "Rice meal available 6 p.m. to 12 midnight. Sa unang gabi, 3 lang ang bumili. Sa pangalawang gabi, 5. Sa pangatlo, 9. At bago pa man matapos ang unang linggo, halos nauubos ang luto nila bago mag 10 p.m. "Anak, ubos na." Masayang bulong ni Marites habang nagbabalot ng huling order. Nakangiti si Althea habang inaabot ang supot sa customer. "Salamat po, ma'am. Balik po kayo." Habang lumalago ang rice mill, napansin ni Althea na hirap siyang pagsabayin ng grocery work,
ALS sa gabi at tindahan. Isang araw, habang nagbibilang siya ng kinita, biglang tumunog ang phone niya. Si Rhea Balmes. Matagal silang hindi nagkita. Mula nang mangyari ang kahihiyan, si Rhea ay nagpatuloy sa school at kalaunan ay nagtrabaho sa isang maliit na printing shop. Pero kahit bihira ang usap, hindi nawala ang koneksyon nila. Ate Althea, bungad ni Rhea, halatang excited. Narinig ko may rice meal ka na sa tindahan. Totoo? Napangiti si Althea, kahit pagod. Oo, maliit lang, panggabi. Pwede ba akong dumaan? May dala ko, sabi ni Rhea. Pagdating ni Rhea sa bahay, may bitbit itong maliit na paper bag at isang folder. Ito, para kay Lian, sabi niya. Inilabas ang ilang baby clothes na malinis at maayos. At ito, tinaas niya ang folder. Menu layout. Tinulungan ako ng boss ko sa printing. Libre muna. Nang laki ang mata ni Althea. Rhea, grabe ka. Paano ko babayaran to? Umiling si Rhea. Hindi mo kailangan bayaran. Ang bayad mo, huwag kang titigil. Saka, may sasabihin ako. Umupo sila sa bangko sa harap ng tindahan habang si Marites ay nasa kusina at si Miko ay naglalaro sa loob. Sasali ako, sabi ni Rhea, diretso. Partner, hindi ako hihingi ng malaki. Gusto ko lang tumulong at gusto ko rin matuto. Hindi ko makakalimutan yung araw na pinahiya ka. Hanggang ngayon, galit pa rin ako. Napatigil si Althea. Rhea, okay lang ba sa'yo? May sarili ka ring buhay. Althea, seryosong sagot ni Rhea. Ikaw yung kaibigan kong hindi nag-quit kahit lahat gusto kong ipahiya. Kung may matutulungan ako para umangat ka, gagawin ko. At saka, alam ko mag-design ng posters, mag-online post, pwedeng lumaki to. Hindi nakasagot agad si Althea. Naramdaman niyang umiinit ang mata niya, pero hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa pasasalamat. Sige, mahinang sabi niya. Sige Rhea, partner tayo. Mula noon, naging mas maayos ang sistema. Si Rhea ang nag-aayos ng social posts at simpleng promo sa community groups. Si Marites ang nagluluto at nagre-ready ng ulam. Si Rolando ang tumutulong maghatid ng orders kapag may mga kapitbahay na nagpapadeliver. At si Althea, siya ang nagmamanage, nagbibilang, nagbabudget, nag-iisip ng susunod na hakbang. Si Noel Padilla naman, nanatiling tahimik na support. Tuwing dadaan siya para mag-deliver sa grocery, lagi siyang dumadaan sa tindahan. Kumusta kayo? Tanong niya minsan, hawak ang plastic ng yelo. Dala ko, para sa juice nyo. Salamat, sagot ni Althea. Noel, hindi mo kailangan laging tumulang. Ngumiti si Noel. Simple lang. Masaya akong nakikita kayong umaangat. Yun lang. Isang gabi, dumating ang isang customer na hindi nila kilala. Babaeng naka-plain blouse, may dalang kamera at maliit na ring light. Tumigil ito sa harap ng tindahan at tumingin sa menu. Hello, sabi ng babae, masigla. Ako si Vanessa Go, local food blogger. Halos hindi makasalita si Marites sa gulat. Si Rhea ang unang nakareact. Food blogger po? Dito? Tumanggo si Vanessa. May nag-recommend sa akin. Sabi nila masarap daw yung adobo at sulit ang rice meal. Pwede ba akong mag-feature? Quick interview lang, no pressure. Kinabahan si Althea. Interview? Nako, hindi po ako sanay. Okay lang, sabi ni Vanessa, ngumiti. Hindi kailangang artista vibes. Gusto ko yung totoong kwento ng small business owners. Nagkatinginan si Althea at Rhea. Sa mata ni Rhea, may pagsang-ayon. Gawin mo, bulong ni Rhea. Ito na yung chance. Pumayag si Althea, pero simple lang. Sa video, ipinakita ni Vanessa ang luto ni Marites, ang maliit na tindahan, ang pagbalot ng rice meal, at ang pagngiti ni Miko habang nag-aabot ng sukli. So, Althea, tanong ni Vanessa habang naka-on ang camera. Paano nagsimula to? Hininga ng malalim si Althea. Sa totoo lang, nagsimula to sa pangangailangan. May anak ako, may kapatid na may haka, at gusto ko pong mabigyan sila ng mas magandang buhay. Kaya kahit maliit, nag-umpisa kami. Hindi niya binanggit ang kahihiyan sa school. Hindi pa, pero ramdam sa boses niya ang bigat na pinanggalingan. Pagkatapos ng feature, hindi niya inaasahan ng epekto.
Sa loob lang ng 2 linggo, dumami ang customers. May mga taga-ibang barangay na dumadayo, may mga rider na nag-i-inquire kung pwede ba silang mag-deliver. May mga call center agents na nag-message sa Facebook page na ginawa ni Rhea, Lian's Kitchen. Isang hapon, may tumawag sa phone ni Althea. Lalaking malalim ang boses. Hello, is this Leon's Kitchen? I'm Victor Tan. Napatingin si Althea kay Rhea, kinabahan. Opo? Sino po ulit? I run a small commissary partnership program, sabi ni Victor. I saw your feature from Vanessa Go. I'm interested. Do you have time to meet? I think you can scale. Parang nabingi si Althea. Scale po? Yes, sagot ni Victor. More orders, more structure. Maybe a kiosk. Don't worry, we can discuss terms. I'm not here to take advantage. I just think you have a product and a story people will support. Matapos ibaba ang tawag, naupo si Althea sa bangko. Nanginginig ang kamay. Rhea, may investor. Napatalon si Rhea sa tuwa. Sabi ko sa iyo hindi tayo pangtindahan lang. Pero sumabat si Marites, nag-aalala. Anak, ingat, baka scam. Tumanggo si Althea. Oo ma, pero kailangan din nating subukan. Sa tulong ni Tita Mercy, natutunan ni Althea paano magbasa ng simpleng kontrata. Pinayuhan siya ni Teacher Ramon Silva na huwag pipirma ng hindi naiintindihan. At si Noel, tahimik lang pero laging nandun kapag kailangan niya ng sakay papunta sa meeting place. Nagkita sila ni Victor Tan sa isang maliit na kafe. May dala itong folder ng proposal at malinaw magpaliwanag. Hindi ito nagmadali, hindi nagtaas ng boses, hindi nanakot. Bagkos, tinanong siya kung ano ang pangarap niya. Gusto ko pong... Huminga si Althea, tinitignan ng sariling kamay. Gusto ko pong magkaroon ng sariling commissary, yung hindi na kami nakikisiksik sa maliit na kusina. Gusto ko pong mapaaral ulit ang sarili ko at gusto ko pong hindi na kami matatakot sa hospital bills. Tumanggo si Victor. That's a good plan. Let's do it step by step. Start with one kiosk near the call center district. If it works, we add another. Umuwi si Althea na parang lumulutang, hindi dahil bigla siyang mayaman, kundi dahil may direksyon na. Sa loob ng 5 taon, unti-unting naging 3 branches ang kiosks nila. Hindi agad madali. May araw na nalugi sa ulan, may araw na nasira ang freezer, may araw na nagkasakit si Lian at kinailangan niyang iiwan ng kiosk. Pero sa bawat problema, mas naging matibay ang sistema dahil natuto siyang magplano, magtabi at magtiwala sa tamang tao. At sa paglipas ng 10 taon mula nung araw na pinahiya siya sa klase, nakatayo si Althea sa loob ng sarili nilang maliit na commissary. May stainless table, may freezer, may staff na 2 at may sign sa pinto. Lian's Kitchen Catering and Meals. Sa gilid, nakaupo si Marites, nagbabalot ng orders. Si Rolando, nakangiti, nag-aayos ang delivery route. Si Miko, mas matangkad na at mas malakas ang baga, tumutulong maglista ng inventory. Si Lea, hawak ang laptop, nagche-check ng online orders. At si Noel, nakasandal sa pinto, tahimik na nakatingin sa kanila. Parang proud na hindi niya kailangang sabihin. Hindi pa tapos ang kwento, pero malinaw na. Yung babaeng minsang itinuro bilang halimbawa ng wala nang mararating, ngayon ay unti-unting lumalawak ang mundo. Hindi dahil may nagligtas sa kanya, kundi dahil siya mismo ang nagtayo ng hagdan palabas. Hindi pa rin sanay si Althea sa amoy ng bagong pintura at disinfectant sa loob ng commissary nila. Kahit 10 taon na mula nang umuwi siyang basang-basa, nanginginig at nagsabing, "Buntis po ako." May mga araw pa ring parang bumabalik sa kanya ang tunog ng mga tawa sa classroom at ang matalim na boses ni Mrs. Clarissa Dizon. Pero ngayon, ibang tunog ang kapalit. Huni ng printer na naglalabas ng invoices, kalansing ng stainless trays at boses ni Rhea Balmes na nagbibigay ng instructions sa staff. Althea, may inquiry ulit para sa 80 packs, corporate lunch. Kaya ba natin to sa Friday? Tingnan natin schedule, sagot ni Althea. Hinablot ang clipboard at mabilis na sinipat ang roster. Kaya, basta si Kuya Benji sa delivery at si Ate Nida sa packing. Copy, sagot ni Rhea, tapos numingis. Grabe no, dati kinakabahan tayo kung may bibili ng 3 rice meal. Ngayon, 80 packs na.
Napangiti si Althea, pero may bahagyang lungkot sa gilid ng ngiti. Dati, pangarap niya lang makatapos at maging nurse. Ngayon, ibang klase ang buhay na tinahak niya. Hindi niya sinabing mas maganda o mas pangit, pero mas matapang, mas buo. Sa kabilang sulok, si Marites ay maingat na naglalagay ng garnish sa trays, habang si Rolando ay nakaupo sa maliit na mesa. Nagche-check ng delivery routes at mga gas expenses. Parang accountant na natutong maging praktikal dahil kailangan. Ate, ako na maglalagay ng labels, sabi ni Miko. Ngayon ay binatilyo na, mas matangkad na at mas malinaw ang paghinga. Hindi na siya madaling hinika at tuwing nakikita siyang tumatakbo sa labas, parang may tahimik na pasasalamat si Althea sa lahat ng pinagdaanan nila. Sa isang tabi, si Lian, 10 taong gulang na, nakaupo sa upuang umiikot, suot ang maliit na apron na may nakasulat na Lian's Kitchen. Abala siya sa pag-drawing ng logo para daw sa kids menu. At paminsan-minsan ay sumisilip kay Althea na may ngiting walang bahid ng kahihiyaan. Mama! Tawag ni Lian. Pag lalaki ba yung customer, pwede pa rin sila sa kids menu? Tumawa si Althea. Pwede, anak. Basta gutom, welcome. At doon tumunog ang phone ni Althea. Isang unknown number. Kinuha niya, sumagot. Hello? Good morning. This is from San Felipe National High School, sabi ng boses sa kabilang linya. Formal at may konting kaba. Ma'am Althea Montenegro? Napatigil si Althea. Hindi niya akalaing maririnig niya ulit ang pangalang iyon. Ang pangalan ng paaralan na pinagmula ng pinakamasakit niyang alaala. Opo, sagot niya, maingat. Ako po si Mrs. Selena Ubaldo, ang bagong school admin assistant. We would like to invite you as one of our keynote speakers for our school anniversary next month. The principal believes your story will inspire our students. Hindi agad nakasagot si Althea. Parang biglang kumipot ang hangin sa lalamunan niya. Sa paligid, nagpatuloy ang trabaho, pero siya, parang bumalik sa hallway na puno ng bulungan. Keynote speaker? Ulit niya, halos bulong. Yes, ma'am, sagot ni Mrs. Ubaldo. We understand you are busy, but we really hope you can attend. It's scheduled on March 18, 10 a.m. Napasulyap si Althea kay Rhea. Nakita niyang nakataas ang kilay nito, nagbabasa ng labi. School? Tumanggo si Althea, pero hindi pa rin niya mahanap ang tamang sagot. I'll think about it, sabi ni Althea sa telepono. Can you send the details? Of course. We'll email and text you. Thank you, ma'am. Pagkababa nga, tahimik na tumayo si Rhea. Okay ka lang? Hindi pa rin makapagsalita si Althea agad. Umupo siya sa bangko sa gilid ng commissary. Hawak ang phone na parang mabigat na bato. School anniversary, mahina niyang sabi. Gusto nila akong magsalita. Napabuntong hininga si Rhea, may halong init sa kono. 10 taon kang hindi pinansin, tapos ngayon gusto nila ng inspiration? Grabe. Sumingit si Marites nag-aalala. Anak, baka yun na yung pagkakataon mong ipakita sa kanila na mali sila. Si Rolando tahimik lang pero nagsalita rin. Hindi ko sinasabing maghiganti ka, pero kung kaya mong tumayo doon nang hindi nasasaktan, baka makatulong sa mga bata. Napatitig si Althea sa sahig. Sa isip niya, bumabalik ang boses ni Mrs. Dizon. Wala kang mararating. At bumabalik din ang mga mukha ni na Kelsey at Brian na tumawa. Ang guidance counselor na si Miss Imelda Cruz na nagsabing mas mabuting mag-drop para sa reputation. Ma, bulong ni Althea. Paano kung pagpunta ko doon, bumalik lahat ng sakit? Lumapit si Marites at hinawakan ang kamay niya. Anak, kahit bumalik ang sakit, hindi na ikaw yung dating Althea. May hawak ka ng ebidensya ng lakas mo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lian, naglakad si Althea sa labas, sa harap ng lumang bahay nila na inayos na nila ng kaunti. Nandoon si Noel Padilla. Ngayon ay may sarili ng maliit na courier partnership at tumutulong pa rin sa deliveries nila paminsan-minsan. Nakaupo siya sa motor, naghihintay matapos maghatid ng supplies. Uy, sabi ni Noel, ngumiti. Kumusta? Ang tahimik mo. Umupo si Althea sa bangko. Noel, in-invite ako ng school. Nagbago ang tingin ni Noel. San Felipe? Tumanggo si Althea. Pupunta ka? Tanong ni Noel. Simple lang pero ramdam ang bigat. Hindi ko alam.
sagot ni Althea. Parang natatakot ako. Tahimik si Noel sandali tapos sinabi, takot is normal, pero tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan sa kanila na may nararating ka. Nakita na yun ang buhay mo. Kung pupunta ka, gawin mo dahil may gusto kang ibigay, hindi dahil may gusto kang singilin. Tumama sa puso ni Althea ang mga salita. Gusto niyang ibigay, hindi man para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa mga batang katulad niya noon, yung tahimik, yung nag-iisa, yung may dalang lihim. Kinabukasan, tumawag siyang pabalik at pumayag. Dumating ang araw ng school anniversary. Maaga silang magising. Si Rhea ang nag-ayos ng blouse ni Althea. Simple, walang logo, malinis. Si Marites, naninginig ang kamay habang inaayos ang buhok ng anak. Mukha kang professional, sabi ni Marites umiiyak ng kaunti. Ma, mahina niyang sabi, kahit anong mangyari, salamat. Pagdating nila sa San Felipe National High School, parang bumanik ang amoy ng koridor, chalk, floor wax, at pawis ng estudyante. Sa gate, may tarpaulin, Happy Anniversary. May mga bagong pintura, bagong plancha ng uniform ng students, pero sa mata ni Althea, pareho pa rin ang lugar kung saan dati siyang pinako ng hiya. Sa faculty room, sinalubong siya ng principal na si Dr. Ernesto Valdez, isang lalaking kalmado ang boses. Ma'am Althea, thank you for coming. We are honored. Thank you po, sagot ni Althea, formal. Sana makatulong ako. Habang papunta siya sa stage, narinig niya ang mga estudyanteng nag-uusap. Siya daw yung may-ari ng Lian's Kitchen. Grabe, siya yung dating dito nag-aaral. May paghanga, walang pangungutya. Pero mas masakit iyon sa isang paraan, dahil kung ganito sana noon, baka iba ang naging sugat. Umupo siya sa tabi ng stage at doon niya nakita ang mga pamilyar na mukha sa audience area. Si Kelsey Ramos, ngayon ay mukhang may trabaho, naka-blazer, kasama marahil sa alumni. Si Brian Ong, medyo tumaba, nakaupo at nakatingin sa phone. At sa pinakadulo, si Miss Imelda Cruz, guidance counselor pa rin, nakayuko sa program. Pero ang pinaka nakapako sa mata ni Althea ay si Mrs. Clarissa Dizon. Mas matanda na, may ilang puting buhok, nakaupo ng tuwid, hawak ang bag sa kanduwangan. Nakatitig sa entablado, hindi makatingin kay Althea ng diretsyo. Nang tinawag ang pangalan niya, tumayo si Althea. Ramdam niya ang bigat sa talampakan habang umaakyat sa entablado. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, hindi siya nanginginig dahil sa hiya, kundi dahil sa responsibilidad ng sarili niyang boses. Magandang umaga, sabi niya sa mic, malinaw. Ako si Althea Montenegro, dating estudyante dito. May palakpak. Narinig niyang may mga teachers na nag-uusap sa gilid, pero hindi siya tumingin sa kanila. Tumingin siya sa mga estudyante, mga batang may pangarap, may takot, may lihim na hindi nila masabi. May isang araw, patuloy niya, dahan-dahan ng pacing, na tumayo ako sa harap ng klase para mag-report tungkol sa future plans. Pero imbes na future ang makita ko, parang gumuho yung mundo ko. Tahimik ang buong gym. Hindi ko sasabihin lahat ng detalye para hindi ito maging chismis. Sabi niya, maingat ngunit matapat. Pero sasabihin ko ito, may mga pagkakataon sa buhay na ang isang salita pwedeng maging sugat na dala mo hanggang pagtanda. Napahinto siya saglit. Nakita niyang napalunok si Mrs. Dizon. Nakita niyang umiwas ng tingin si Miss Imelda Cruz. Pinili kong hindi bumawi sa pamamagitan ng paninira, pero pinili kong bumawi sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili. Naging mahirap. Nagtrabaho ako habang nag-aaral sa gabi. Nag-alaga ako ng pamilya. Nagpatuloy ako kahit may mga taong gusto akong itulak pababa. May ilang estudyante ang napayuko, parang may natamaan. Kung may isa man akong gustong ilagay dito, ito yun. Huwag ninyong sukatin ng tao base sa pinakamadilim na chapter niya. Kasi minsan, yung chapter na yun, hindi siya katapusan. Simula lang pala. Nagpalakpakan ng ilan, mas malakas kaysa dati. Pero hindi pa doon natapos si Althea. Sa bulsa ng blazer niya, may maliit siyang papel.
isang announcement na matagal niyang pinag-isipan. Ngayon, Sabi niya, dahil alam ko ang pakiramdam ng maputol ang pangarap, gusto kong gumawa ng paraan para hindi na ito maulit sa iba. Tumigil ang palakpak. Naging tahimik ulit. I am establishing the Lian Scholarship Fund. Malinaw niyang sinabi. Para sa mga estudyanteng ina at mga estudyanteng dumadaan sa matinding pagsubok. Hindi para itago sila, hindi para itulak silang umalis, kundi para tulungan silang makapagtapos. Kasama dito ang school supplies, counseling support, at partnership sa ALS kung kinakailangan. Narinig niya ang biglang bulungan, pero hindi ito panlait. Ito yung klase ng bulong na may gulat at paghanga. Sa gilid ng stage, napatakip ng bibig si Marites, umiiyak. Si Rhea nakangiti habang pinupunasan ng luha. Si Noel nakatayo sa likod, tahimik pero matatag ang tingin. Tumingin si Alfia sa audience kung saan naroon si Mrs. Dizon. Hindi siya ngumiti ng mapanlait. Hindi siya nagtaas ng kilay. Tumitig lang siya. At sa tingin na iyon, may mensaheng mas mabigat pa sa sermon. Nakaahon ako, pero hindi kita dudurugin. Papatunayan kong mali ang paraan. Pagkatapos ng program, maraming lumapit sa kanya. Mga estudyanteng nanginginig ang kamay, mga nanay na may bitbit na anak, mga guro na pilit nakangiti. Isang dalagang estudyante ang lumapit, halos pabulong. Ma'am Althea, salamat po. Akala ko ako lang yung may dinadala. Hinawakan ni Althea ang balikat ng bata. Hindi ka nag-iisa at hindi ka worthless. Tandaan mo yan. Sa gilid, luwapit si Miss Imelda Cruz. Nanginginig ang boses. Althea, I'm sorry. I thought I was doing what's best for the school. Tinignan siya ni Althea, pagod pero kalmado. Ma'am, sana po sa susunod, ang best for the school ay yung best din para sa estudyante. Hindi umimik si Miss Cruz. Tumanggo na lang. At bago sila umalis, naramdaman ni Althea ang presensya ni Mrs. Dizon sa likod. Paglingon niya, nakita niya ang dating guro na hindi na kasing taas ang tindig. Althea, mahina nitong sabi. I didn't expect. Ma'am, putol ni Althea, hindi galit, pero diretsyo. Hindi niyo po kailangang mag-explain. Ang kailangan ko lang po, sana, huwag na pong maulit sa ibang bata yung ginawa niyo sa akin. Namasa ang mata ni Mrs. Dizon. I was harsh. I thought fear would discipline. But I was wrong. Tahimik si Althea sandali. Sa loob niya, may bahagi pa ring masakit. Pero pinili niyang huwag gawing tanikala ang sakit. Kung talagang mali, sabi ni Althea, gawin niyo pong tama ngayon. Yun na yung apology. Pagkatapos nila ng gate, hinawakan ni Lian ang kamay niya. Mama, sabi ng bata, ang dami pong pumalakpak. Ikaw ba yung superhero? Napatawa si Althea, may luha sa mata. Hindi anak, tao lang, pero natutunan ko lang lumaban. At sa paglakad niya palayo sa paaralan, hindi na siya yung batang umiiyak sa hallway. Siya na yung babaeng marunong magtayo ng tulay pabalik. Hindi para maghinganti, kundi para may makatawid na mas ligtas kaysa sa kanya noon.